Ano ang in aid of legislation? Madalas natin itong naririnig. Alam mo ba na ang Congress maaaring mag-imbestiga? Ang tawag dito ay in aid of legislation. Ibig sabihin, maaaring mag-conduct ng investigation ng Senate o House para makatulong sa paghahanap ng ebidensya laban sa isang tao. Base ito sa Article 6, Section 21 ng 1987 Philippine Constitution. Kapangyarihan din nilang mag-issue ng subpoena at subpoena duces tecum. Ibig sabihin, maaaring pilitin ang isang tao na humarap sa hearing. Maaari ring hingin ang documents at records. Pangalawa, magpa-oath o magpasumpa sa witness para ang testimonya ay under oath. May pananagutan kapag nagsinungaling. Pangatlo, mag-conduct ng hearings at magtanong para makuha ang facts at impormasyon. Pang-apat, mag-cite for contempt. Kapag tumanggi sumipot o sumagot ng walang valid reason, pwedeng i-detain ang isang akusado. Pero tandaan, hindi ito criminal penalty. Coercion lang para sumunod. Panglima, humingi ng tulong sa executive agencies, halimbawa, records mula sa departments. Pang-anim, maglabas ng committee reports at recommendation. Dito nagmumula ang proposed law or amendments. Pero take note, hindi sila korte. Hindi sila pwedeng mag-decide kung guilty o acquitted ang isang akusado, maliban na lang kung impeachment case ito. Halimbawa nito ay ang sikat na PDAF scam o pork barrel, kung saan si Janet Lim Napoles, isang businesswoman, ay umano'y gumamit ng mga fake NGOs para ma-divert ang bilyon-bilyong public funds. Nagkaroon ng hearing in aid of legislation sa Senate, particular sa Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang investigasyon, ang findings ay ipinasa sa Office of the Ombudsman na siyang nagsampa ng kaso. Ang kaso ay dininig sa Sandigan Bayan na may jurisdiksyon sa mga corruption cases na kinasasangkutan ng public officials at kanilang mga kasabwat. Sa ngayon, guilty ng 55 years na pagkakulong. Aid, ibig sabihin to help or assist. Legislation ay ang proseso ng paggawa ng batas. Sa madaling salita, tulong ito sa paggawa ng batas dahil sa pamamagitan ng investigasyon, mas nalalaman ng mga mambabatas kung anong batas ang kailangan gawin o i-revise, lalo na kung may patuloy na korupsyon. Kaya tandaan, utos ng konstitusyon na makialam ang Kongreso sa isang akusado.